Si Andre Karakot nga ba ay meron ng mga nakukuhang offers mula sa SMC at sa Converge. Tumaas ang trade value nito si Karakot dahil sa solid at consistent nitong laro dito sa PBA Commissioner's Cup. Hindi lang yung game niya kontra sa San Miguel Beermen. Kung hindi maski na yung iba pang laro ni Karakot ay maganda palagi pinapakita nito. At dahil dito umuugong na yung balita na baka ang Converge FiberXS at ang SMC ay interesadong makuha ang nasabing player. Sa SMC, alam natin na mayroong mga teams dyan na nangangailangan ng mga point guards, partikular na ang San Miguel at ang Magnolia. At ang Converge FiberXS daw, baka i-offer na itong si Alex Stockton para dito kay Andre Karakot. Isa lang to sa mga nakikita natin na po pwedeng mangyari dahil tumataas na ang stock ng nasabing player. Ang magiging sabihin nating test talaga para dito kay Karakot ay itong magiging serye kontra sa Barangay Ginebra, kung saan makakaharap niya ito sila RJ Abarientos, Cathy Thompson at yung iba pang magagaling na guards ditong Gene Kings. Kaya ngayon, masusubukan talaga yung husay ni Karakot, ni Gian Mamuyak, Adrian Nocum at yung iba pa nilang guards. Kung sa bagay, hindi na nakapagtataka na magkakaroon ng offer para dito kay Karakot dahil yung iba namang mga top players natin ng Rain or Shine katulad nila Paul Lee, Jeff Chan at Raymond Almasan napunta na rin sa iba't ibang mga teams. Kaya sa tingin ko yan talaga ang dahilan kung ba't nababagay itong si Karakot na pag-isipang mabuti kung saan siya tutuloy. Pero syempre sa panahon ngayon ang 100% focus ni Karakot ay dito sa serye kontra sa San Mig sa Barangay Ginebra. Dahil ito na raw ang sabi nga nila pinakamagandang chance para sa Rain or Shine Elasto Painters kung gusto mo talaga na makapagkampiyon dito sa Philippine Cup o sa Commissioner's Cup. Tagal na rin kasi hindi nagcha-champion ng ROS. Ang San Miguel Beermen ngayon ay posibleng kausapin itong Titan Ultra sa isang posibleng trade. Ang projection kasi ngayon, yung daw draft pick ng Titan Ultra ay baka maging top 3. So kapag yung draft pick ng Titan Ultra ay top 3 plus meron pa sila na 4 na second round draft picks. So ngayon, yan yung pinag-iinteresan ng maraming mga teams dito sa PBA at kabilang na ang San Miguel. Ang San Miguel kasi ngayon ay naghahanap ng mga bagong players na pwedeng maidagdag sa kanilang rotation. Nakita na natin dito sa serye kontra sa Rain or Shine. Maski nandun sa Philippine Cup kung saan sila nag-champion, nakita na natin na nahihirapan ang San Miguel sumabay doon sa mga teams na mababibilis. Yung mga palatakbo talaga ang laro. Dahil syempre nagkakaedad na rin yung mga players ng San Miguel. Kaya yan talaga nagiging problema. Kaya nga ngayon, itong San Miguel Beermen naghahanap na ng mga bagong player na pwede nila na maidagdag. At kabilang nga doon sa mga players na nabanggit natin na po pwedeng masama dito sa roster ng San Miguel Beermen ay itong makukuha nila mula sa draft ng Titan Ultra. Kung sakasakali na gumanda yung rotation ng San Miguel Beermen sa pamamagitan nito, yan ay kanilang susubukan talaga. Alam natin na si Ken Baclan, si DJ Fenner, si Michael Phillips, Raven Gonzalez at Darren Mayo ay kabilang lamang doon sa mga big men na sasali sa draft. At nandyan din sila JD Kagulangan at marami pang mga top caliber ng point guards na sasali dito. At parang yun daw point guards ang tinitignan ng San Miguel. So bukod sa mga trades, doon raw talaga sila kukuha ng mga top players ngayon dito sa mga guards kung saan idadagdag yan sa roster ng SMB. Kaya tignan natin kung ito'y matutuloy na talaga at mapupunta na sa SMB yung pick ng Titan. Ang Barangay Ginebra ngayon ay naghahanda na para dito sa serye kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. At base dun sa nakikita natin, malaki ang tsansa na ang Barangay Ginebra ang makaabante dito. Dahil dun sa advantage nila pagdating dun sa personnel, mas malalim ang bench ng Ginebra. Coach Tim Cone kung ano kinakailangan gawin para matalo itong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga ngayon, itong Gene Kings ang favorites kontra dito sa ROS. Hindi lang dahil sa lalim ng kanilang bench, kung hindi dahil yung mga guards ng Barangay Ginebra ayang sabayan itong mga guards naman ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga iyan yung nakikita natin na posible talaga nagawa ng paraan nitong si Coach Tim Cone. Dahil dito sa kanilang advantage dyan, sa tingin ko talaga masasabi natin na itong Barangay Ginebra ang favorites makapasok sa finals. At ngayon pa lamang ang usapan na ay baka daw Ginebra at TNT ang magharap sa finals.
Maganda talaga yan kung sakasakali. Dahil syempre alam naman natin na gustong makita ng mga tao sa finals itong si Ball Manut Ball kasama na itong TNT Tropa kontra kay Brownlee at sa Barangay Hinebra. Tignan natin kung ito yung matutuloy, no? Pero kung sakasakali itong Barangay Hinebra, syempre naghahandayan muna dito sa serye kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. At kapag ito yung natuloy na, talagang masasabi natin na dito makikita na wala talagang sabihin nating magiging choice itong Rain or Shine kung hindi ilabas yung galing nila dahil medyo mahirap talagang kalaban ng Barangay Hinebra. Bukod kay RJ Abarientos at kay Scotty Thompson, asahan din natin na magde-deliver itong sila Stephen Holt at yung iba pang players nitong Gene Kings dahil yan talagang kinakailangan nila ngayon para sila ay makaabante na dito at masiguro na sila ay mananalo. Kaya nga hindi na ako magtataka kung ito talaga ang mangyari. Ang San Miguel Beermen ngayon ay posible na mag-alis ng mga tumatanda na nilang mga players. Hindi na ito nakapagtataka dahil mukhang kinakailangan daw talaga yan. So ang sitwasyon daw ngayon dito sa SMB ay tatanggalin na itong mga matatandang players at ang inaasahan natin dito na baka unang-unang mawala dyan si Wami Tiongson. Ito si Marshall Lassiter sa tingin ko pagre-retire na yan bilang SMB, no? Pero ito si Chris Ross baka gawing assistant coach na lang yan ng San Miguel Beermen. At ito si Chris Rosales baka i-trade na rin. So yan yung mga nakikita natin na posibleng gawin talaga ng San Miguel Beer para mabawasan na itong kanilang core. At syempre kinakailangan na nilang magpalit ng mga players. Understandable naman yan. Yes, nag-champion nga sila nung dalawang last conference pero kinakailangan na talaga nilang mag-adjust. So baka itong nabanggit natin si Chris Rosales, si Chris Ross, ito si Wami Tiongson, si Motao Tua. Yan yung mga nagkakaedad na talaga na players dito sa San Miguel at baka yan ay kinakailangan na nila na palitan. Kaya nga so far, yan yung nakita natin na posibleng mangyari dito sa San Miguel Beermen. Kung sa bagay, hindi lang naman San Miguel ang gumagawa niyan. No? Nakita natin sa Magnolia, obviously yan yung ginawa nila. Yung mga veterano sila Poli nandyan pa rin. Pero mga bench players na sila ngayon at yung mga bagong players katulad nila Xavier Lucero, Jero Lastimosa, yan na yung mga starter nila. At ang San Miguel baka gumawa rin ng ganyang hakbang. Of course, iba yung kaso sa San Miguel dahil syempre itong si Junmar Fajardo yan pa rin ang magiging focal point nila kahit anong mangyari. Kaya ang understandable naman niya, syempre 9-time MVP. So ngayon, ang babaguhin ng San Miguel yung mga supporting players ni Junmar. Doon sila kukuha ng mga bagong players talaga na makatutulong dito sa kanilang lineup. So parang yan ang gagawin ngayon nitong San Miguel Beermen. Kaya tignan natin kung anong magiging pagbabago dito sa lineup ng San Miguel. Kaya nga asahan natin talaga itong major changes na iyan. Binabati natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Katsakino Dukusin, si Michael D, Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, pati na rin si Jonel Alagon, si Katsakino Dukusin, si Romeo Conchada, at si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Judy Villarosa, si Edwin Carmona Jr. at yung iba pa.